Karong hapuna, ang atong hisgutan ay kabahin sa COVID-19. Specifically, the COVID-19 vaccine. Uh, the government initiated a program called the Rest Bakuna at tayo sa simbahan, no? We are actively participating in this program. Kanang mga naminaw diha, taas kamot kung kinsa na ang nabakunahan. Para makita, picturean dayon na to. Okay, dagan-dagan na. Ayun. Sure yan, ha? Pay, sa proof of vaccine. Bago lang siguro nabakunahan ganihan na. Ako, Sabado po ako, Sabado. Karon pag yun, Doc. Sabado. Para makompleto. No? First dose pa lang, Dok. First dose pa lang. Ang vaccine program nato sa Pilipinas, no, gina-roll out nato sa tibuok Pilipinas. Apan ang pangutana, unsa ang role nato sa simbahan? Ngano kita naga-participate aning vaccine program? Next slide. Mga igsoon, ang pangutana is ang mga pastor, mga manggagawa, including atong mga diakonesa, atong mga teachers, o bisa ng mga miyembro sa simbahan ay pwede magka-COVID-19. So this is the reality. Ano yung realidad sa atong kinabuhi karon? Especially sa Visayas siguro, no? Na hotspot ang atong Visayas, especially sa CBD, sa Cebu area o sa Tacloban area. Daghan ang mga affected. Naatay mga kaila. Ang uban sa ilaha, pastor, uban sila ang miyembro sa simbahan nga na-infect sila sa COVID-19. Including me. Ako, na-infect ko sa COVID-19. Pero ang worst, next slide, dili lang kayo na-infect ang uban nga mga kaila nato. Nasiguro yung mga kaila. Pero naapod siguro mo yung mga kaila na pastor, diakonesa, o membro nga namatay tungod sa COVID-19. So, una-una, since last year, kinsa sa imong mga kaila ang namatay sa COVID-19. Natay mga amigo, dili lang kay kaila, o dili suod nato, family member nato, close friend nato, nga namatay sa COVID-19. Dili man secret sa tuwa that even our bishop, Arichea, died of complications of COVID. So, dili nato ma-deny that COVID is a serious problem that kills people. Na pwede unta dili. Na pwede unta ma-prevent. Next slide. Ang sad reality, because we are all church people, lalo na sa mga DS na nadiri karon, sa mga pastor, and I will emphasize this over and over again, that the church, ang simbahan, ang number one na venue for transmission ng matakda ng mga tao sa COVID. Not necessarily the church, but religious activities, church activities. And that is all over the news. Nga sa balita. The first public community infection sa COVID was in a church. Well, actually, it was in a Muslim religious activity. But it was a religious activity in Manila.
o sa mga niaging mga adlaw, makita nato na always kung naay community transmission, always involve ang church. Sa Cagayan de Oro, sa Cebu, o even sa Davao, even diri sa Manila. Kaya nga no, aside sa mga simba kada Domingo nga magtapok-tapok ang mga tao, unsa pa ang mga religious activities that people usually gather? Number 1, birthday. Siyempre kung may birthday, that is a religious activity. Bitahon si pastor, may kaon-kaon, may mga bisita. Fiesta. Although kita mga Metodista, wala tayong naga-fiesta, pero it is still a religious activity wherein people sa kasagaran mga Katoliko gather for a religious activity. Na ay mamatay, no? Maglamay. Again, ang lamay, it is another religious activity where people gather, na ay devotion, na ay worship service, no? In memory of a taong namatay. Bunyag, ay mabunyagan. Again, it is a religious activity. Tapok-tapok na po ng mga tao. Kasal, ay kasal, again, it is another religious activity. Magtapok-tapok ang mga tao, mga paryente, mga amigo nimo nagikan pa dito sa Amerika, gikan pa abroad, muli lang sila, no? Gikan sa laing dapit, muli sila kay para motambong anang activity. Kung wala ta kabalo ang ato mga bisita, pwede na sila infection. Pwede mga carrier sila. And so, the church, the religious activity is the number 1 venue kung asa magkahawa-hawa, no, na ay community transmission sa COVID-19. So it is not wise, no, but it is only proper na kita sa simbahan, kita dapat ang number 1 nga mag-involve kung unsa na to pag-prevent ang COVID-19, kung ang simbahan pod ang number 1 nga reason kung ngano naga-transmit, ngano na ay daghang mga infection. The church should always be involved. Dili lang nato ni ipasagdan ni sa gobyerno o sa atong community. Dapat actively involved ang church sa pag-prevent sa spread sa COVID-19. Okay, aside sa mga ingon nato ganiha, mga pastor, mga church members na ma-infect sa COVID-19, kita very vulnerable, involved po ng atong simbahan, atong mga activities aning COVID-19. Pero pangutana, next slide. Unsa ang pwede nato buhaton karon panahon sa pandemic, isip isa ka simbahan? What can the church do? Ano ang pwedeng gawin ng simbahan sa panahon ng pandemic? Well, marami tayong pwedeng gawin. Una doon ay ang pag-promote at pag-bahagi, pagsuporta ng bakuna bilang isang paraan, no, isang kapaagi para ma-prevent ang pag-spread sa COVID-19. So this is a good example of a church leader na pag-prevent sa COVID-19. So unsa mga pwede itong buhaton? So let me share with you some steps, no? Sa mga diya, sa mga pastor diya, pwede mo mag-take down notes kung na may papel, ballpen. Take down notes, some of the top things that I would like to share with you kung saan ito pwedeng buhaton sa atong simbahan kontra COVID. First, next slide. Ano ang pautana? Tinuturo ba natin sa ating simbahan na ang Diyos, ginagamit niya ang mga medisina, mga gamot, kasama ang bakuna para sa pagsugpo ng COVID-19? Tinuturo ba natin na ginagamit ng Diyos ang medisina, mga gamot at bakuna? Ginatudlo ba natin sa simbahan? Kita isip mga Metodista, ginatudlo ba nato ang holistic salvation?
Kaya kita, mga pastor man, mga church workers man, kung sa itong ginatudlo sa Sunday School, ginatudlo ba nato ang ginatudlo ni John Wesley na holistic salvation? Kung sa manang holistic salvation, dila pastor. Next slide. Kita mga Metodista, so dapat balikan nato unsa ba ang ingon ni John Wesley? Kung tanawon nato ang sermon ni John Wesley, ang tudlo niya, ingon niya, gamitin ang lahat ng mga mabubuting bagay tulad ng medisina para makamit ang mabuting kalusugan. Dili ako nag-ingon ana. Pastor, ma'am, sir, mga membro nato, dili na ingon ni Pastor. Una ang sermon ni John Wesley para sa iyang mga membrong Metodista sama ninyo, ako. Wesley emphasized the importance of physical healing as part of Christian mission. As part of Christian mission. And the use of medicine as part of his interpretation of Mark 5:43. Ganiha, wapo tong devotion na ginatag sa to ni DSC. No? So, ingani dapat ato mga ginatudlo sama sa pagtudlo ni John Wesley. According to John Wesley, iyang gilinaw nga Jesus commanded something should be given for her to eat. Una istorya tong bata, Jairus daughter, katong anak ni Jairus na nagsakit, namatay, unya nabanhaw. Gibuhi siya usab sa ni Jesus. Unya, sa dihang nabuhi, unsa yung unang gipangayo? Ngayon siya pagkaon. Ingon ni Jesus, Jesus commanded something should be given her to eat. Dapat ihatag pagkaon. So dili lang kay ang gahom ni Jesus ang gigamit, kundi kung unsa ang naa, usually including mga physical na mga butang. Sama sa medisina, sa tambal, bakuna, to restore the person into life. Either natural or spiritual life is restored. Even by immediate miracle. All proper means, tanan nga butang, dapat gamiton, are to be used in order to preserve life. In order to preserve life. Tanan nga butang. Kaya tanan na, gikan man na sa Ginoo. And so are we teaching this kind of holistic salvation sama sa pagtudlo ni John Wesley sa tuwa ng mga Metodista. O ba ni atong mga ginatudlo sa sermon nato pagka Domingo o pag sa Sunday School nato? Kung sa ba itong ginatudlo? Kabahin sa holistic salvation. Kabahin sa importansya sa medisina, sa bakuna, o sa uban pang butang na ginagamit sa Ginoo para kita mabasko, para kita mahimso, para dili ta mahimong masakiton. Next slide. So kung ang bakuna di ay, tingin ni John Wesley, isa sa mga butang na ginagamit sa Ginoo para ma-restore ang life, para ma-preserve ang life. Paano ba nilalabanan ng bakuna? Unsa ba, unsa ang paggamit sa bakuna kontra sa sakit? Paano nilalabanan ng bakuna ang sakit? Katulad ng COVID-19. Ang bakuna ay ginagamit para panglaban sa sakit. Paano? Ginagaya ng bakuna ang virus o bakterya na nagdudulot ng sakit at naghuhudyat ng paggawa ng katawan ng antibody. So, mura siya, ang bakuna di ay, gina-trigger niya ng atong lawas pag-produce og antibody na mahimong proteksyon kung muabot man, kung actual na muabot ang virus o ang bakterya na siya ang magdulot og sakit.
So that is the concept of a bakuna. Dili lang kay COVID vaccine, kung dili tanan klaseng bakuna. No? Si Teacher Leia lang man makita diha. Pero kinsa man diri ang mga inahan, mga amahan, mga lolo-lola nga gidala ang ilang anak, ilang apo sa health center para mabakunahan kontra sa polio, kontra sa measles, kontra sa chickenpox. So, taas kamot. Diba? So, ingana lang, no? Ang bakuna, ingato lang iyang epekto para ang atong lawas makapreparar og antibody para kung maabot man actual nga abot ang virus o bacteria, naanatay mga antibodies, no? Naanatay proteksyon, naka-ready na ang atong lawas. Okay? So ginaandam lang niya ang lawas nga naay antibody. That is the easiest concept of a bakuna. Ana lang ang pinaka-simpleng explanation kung unsa ang ginabuhat sa bakuna sa lawas. Okay? Klaro siya. Ginapreparar niya ang lawas nga mag-produce og antibody. Wala niya ginaingon nga pugnan niya ang virus nga moabot. Lain na siya. Ang bakuna, ginapreparar lang niya ang lawas nga naay antibody para kung maabtan man ka og virus, no? Dali lang nimo mapatay, dali lang mapatay sa lawas nimo sa mga antibodies ang virus o bacteria. Next slide. So, mura lang siya og kanang army, no? Mga pulis, mura lang siya training center, no? Ang lawas ato murag training center sa mga army, mga pulis. Ang bakuna, mura na siya og trainer. I-train lang niya para daghan ang mahimong army. So ang imong lawas, no? Na siya daghang army nga ready nga mopatay kung moabot man ang virus o ang bacteria. Pero wala siya nag-ingon nga ang bakuna, no? Wala siya nag-ingon nga ang bakuna na dili na ka maabtan og virus or bacteria. Ginapreparar lang niya ang lawas. So klaro na siya, no? Para masabtan nato. Kay manguntahan naman sila. Bakunahan man lagi siya ano na magka-positive man lagi gihapon siya og COVID. Kaya kung lagi nato, dili man buot pasabot nga na kay bakuna, dili na ka malatnan. Kaya ang ginabuhat lang sa bakuna, ginapreparar ang imong lawas na kay daghan army, daghan sundalo. Para kung maabot man ang kalaban, dali lang nila mapildi. Okay? Vaccines boost the immune system. So, kung i-boost niya ang immune system, kinahanglan atong immune system is baskog, preparado. Okay? So, buot po pasabot ana, no? Pero istoryahan natin na siya sa next time. Pero akong ingnon, buot po pasabot ana, dapat imong lawas, no? Ang imong immune system, i-boost po na siya nimo, na dili ka nagabuhat og butang nga magmasakit ka. Sama sa pagpanigarilyo, pag-inom-inom, pagpuyat-puyat, pagpaka-stress, paghuna-huna og daghang problema. No? Anything that will pull down your immune system, no? Teacher Leia, para ma-stress-stress ka diha, no? Sa paliha mga DS nato nga mas stress na wala na problema karon. Okay? Ang ato immune system will go down. So Teacher Joy, Teacher Yan, so dapat smile lang tapirmi para dili mag-down ato immune system. Okay? Next slide. Karon, unsa maning mga nadunggan nato nga mga Sinovac, mga Moderna, mga Astra, mga Pfizer. Paano ba nagkakaiba itong mga bakunang ito? Agoy. Kung gusto niyo mabalaan, pwede na ito istoryahan. Pero sakit lang sa ulo. Pero
to simplify, no? Para simple lang. Kanang mga bakuna na pare-pareho lang na sila og epekto. Okay? Pare-pareho na sila og epekto ang bakuna. Ang end result lang ana is palakasin ang ating immune system. Again, balikan na to, no? Palakasin ang immune system. Ang bakuna, kung unsa man na siya nga brand, pareho lang na siya og epekto. Pabaskugon ang atong immune system. Now, kung gusto mo, kung interesado mo kung unsa ang mechanism pagpabaskog sa immune system, dira lang sila nagkalain-lain, no? Nagkakaiba ang mga bakuna kung saan ito gawa, kung unsa ang mechanism sa pag-trigger sa immune system response, no? Itong mga antibodies na panlaban sa microorganism ay magiging proteksyon natin laban sa totoong infeksyon. Pero ang bakuna, depende kung unsang brand, no? Pwede siyang pinahina o patay na organism, o pwedeng isang genetic product lang siya ng mRNA na galing sa protein ng virus o ng bacteria. So, lain-lain lang siya og style, lain-lain lang siya og mechanism. Pero ang end result, ana, no? Magkita-kita gihapon na sila sa finals, which is pabaskugon, palakasin ang ating immune system. Next slide. So, just for discussion purposes, no? Kung naimangutana na lang sa inyo. Ang pangutana, balik pa isa. Okay. There are at least four basic ways kung unsa ang mechanism sa bakuna. Okay. Pero kani siya ang akong gusto ingon. Okay. Ang bakuna, dili lang bakuna, no? Tanan nga butang, tanan nga mga tambal, bago na siya igawas sa market, naa siya study gikan sa FDA. Okay? Now, there are different levels or different phases sa pag-study. Ha? O, kamong mga naminaw diha, mga kabataon, no? Kani siya ginatunan ni siya sa medisina. So, mura mo nag-doktor na ani. Kaya ginatudlok na nato ni sa inyo, ha. Okay? There are different phases sa pag-study sa bakuna or sa tambal. Okay. Ang FDA ang nag-study ana. So sinuri ng FDA ang mga bakuna at binigyan sila ng EUA. Sabot pasabot sa EUA. Emergency Use Authorization. Kung sa man ang EUA. Okay. Muna siya ang approval upang mapabilis ang access sa bakuna ayon sa kalidad, safety at efficacy. So tulo ka butang ang ginatan-aw nga sa FDA, no? Safety, kung pasabot, safe ba? Dili ba na makadaon sa tao? Quality, ba po ba ni pagkabuhat ka ni? O basta gibara-bara lang, idali-dali. No? O effective. Effective ba ni siya? Makatambal ba ni? Okay. Ipasabot lang na ako. No? Kadali lang yun, paspas lang na pag-explain. Okay. Una-una na to ang safety. Example lang niya para lang masabtan. Example. Safety. Ang tambal ba kay safe? Example. Na ako'y pasyente nga na ay ubo. Do, tagay ko tambal para mawala akong ubo. Kitagaan ako og muriatic acid. Kung sa'y naitabo sa pasyente, kiri ko eh. Muriatic acid lang yata. Kiri. Natanggal yung ubo. Effective. Pero, dili safe. Kay, nalaso na hinuon ako pasyente. So, lahi ang safety sa effective. Diba? Klaro?
Pwedeng effective nga tanggal ang ubo pero dili safe. So importante tanawon siya kung safe. Di ba? Nanapod ko yung pasyente. Ubo. Dok, tagay kong tambal sa ubo. Tagana ko siya og tubig. Yan ay asukal. Inom siya. Safe. Di ba? Wala, may nahitabo sa iya. Pero nag-ubog hapon. Sige, hapon ubo. Kaya ano? Pag akong gihatag sa iya, safe. Wala siya nalason, wala siya namatay, okay lang siya. Pero dili effective para sa iyang sakit. So mauna siya ang mga butang ginatanaw sa FDA. Safety, quality, o effectiveness. Dili magpataka-pataka, oy, o buwan o tambal. Kaya na may mga tao nga mapintuhan. Bago aprobahan na sa FDA, no? Scientist, doktor, o mga espesyalista ang mag-study anak. Di pila ka tuig, di pila ka adlaw, o pila ka mga tao ang kinahanglan bago matagalog ang approval. Okay. Pila ka mga tao? Next slide. Kani ang gusto na ko ipasabot. Okay. Basig magigon mo. Kung sa man ang ginaingon nila nga trial lang man daw na siya, trial. Kung tanawan niyo sa slides, makita ninyo na dihay preclinical, phase 1, phase 2, phase 3. Yan ay phase 4. Ang buot lang pasabot anak. Ang phase 1, ang preclinical, sa laboratorio pa lang na siya ginatanaw. Wala pa'y tao na gina-test. Gina-test pa lang nila diha kung safe, safe, effective, o quality ang product. Sa laboratory pa lang. Pag safe o effective, yung quality ang product, ipagawas na nila sa laboratorio, magsugod ng ang phase 1. Ang phase 1, tanawon nilang safety. Gamay pa lang ng mga tao ang ilang testingan anak. 100 pa lang po. Kunya, pag-apply sila ng phase 2, kung makita nila, okay, safe ni siya, sugdan na po na yun ang pagdaghan sa mga tao. Wabot na o mga 1,000 kapit. Phase 2. Tanawa na nila, okay, safe man siya, wala may mga nahitabo sa mga tao, sa 1,000 na tao. Ang next nila is phase 3. Dapat 10,000 na katao, daghan na kayong tao. Sample lang ito ha, ihap ha, sample lang. 10,000 na katao. Tanawa na nila kung safe o effective po sa mga tao na patapala. So, makita ninyo, ang phase 1, phase 2, phase 3, ang nag-change lang diha is ang number sa mga tao nga matagaan. Karon, ang ginabuhat nato, kung hulaton nato nga maabtan og 10,000 or 100,000 ang mga tao nga matagaan, bago nato sugdan ang public na paghatag sa tambal. No? Kaya ang phase 4 dapat makabot og 1,000,000 ka tao sa ang masampulan bago nato maingon nga completed na ang cycle. Okay? Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 man ang phase 4 ang pinaka-complete. Karon na to sa phase 3. Kaya ang requirement lang niya gamay lang, no? 10,000 lang ka tao. Pero muna siya ang ginaingon sa FDA nga special use approval. Kaya ingon nila, nakita naman na may 10,000. Pero dugay magud ang process sa pag-approve kay kabuton kag pila ka tuig para i-approve ang mga research, na mga compute. Bago umabot sa phase 4. Kung haluton mo ang phase 4, usually it will take 3 to 5 years
Kung 3 to 5 years pa, sa mga 2025 pa na ito, dapat madawat ang bakuna. Pila na kataong namatay. Ingon sila, pwede ba nga, isang phase 3 pa lang, since nakita naman nato, no, sa mga tao, na effective o dili, ang tambal, pwede bang i-appeal na lang ang mga tao po sa atong mga obserbahan? Pwede. Ingon sa FDA, sige, para matagaan na po sila. Effective man na. Makita man yung effective o safe. So muna ginaingon nila nga, until karon naalang siya sa tinatawag na EUA o FDA approved. Okay? Maupod na ang rason kung ngano dili pwede ibaligya ang bakuna. Kay kontrolado lang siya sa gobyerno, kay that is still under their responsibility. Okay? Isip part siya sa FDA, EUA approval. So, ingon ako ganiha, these are the technicalities. Na kung gusto ninyo istoryahan nato, pwede nato istoryahan. Pero ang punto lang nato is that na-establihan na siya, nga safe siya, effective siya, no? Ang gusto nato, in-large scale na nato siya, kay kung hulaton pa nato, 3 to 5 years, naghanang mamatay ang taon. Na pwede naman din siya gamiton. Because that is actually an ethical question for you, my dear pastors and church workers. Hulaton ba nimo nga ang tambal pabtan pa og approval, technicalities approval, bago nimo ihatag, nga daghanan nga namatay? O pwede na nimo ipanghatag? Kaya naa na may FDA approval. Antod sa phase 3, at least sa phase 3, nabtan na. Una siya, basta na ay FDA approval, considered na siya na miagi na siya sa proseso, no, hantod sa at least mga 100,000 katao na ang test na. Una siya, ang ginabantayan, kung makita ninyo sa mga balita, ang ginabantayan, sa Brazil, sa Amerika, pila na ba katao ang nakagamit na? Kaya ginaihap lang nila, actually ginaihap lang nila pila na katao ang nahatagan. Para kung makaabot na og 1 million, kayo na sila, 1 million na katao ang natagaan. So, unsa yang effectivity? Nakabot sa 83% effectivity. Mo pa na siya, kung gusto niyo pang tanon. Unsa man ang passing mark, pasdok, para maingon na ang tambal pwede nang ipagawas sa market, niya pwede na ibaligya. Kung ibaligya man na later. Ang passing mark lang is only 60%. Karon ang atong nakita sa mga research nila is 80 to 95%. Mo na mga ginaingon ninyo. Ala, ang Pfizer kay 95%. Ala, ang Sinovac kay 80% lang. It doesn't matter. Kaya ang passing mark, 60% lang gani. Pasado, sobrang pasado. Bright, yapon sila kaayo kung tanawon nimo. Diba? Next slide. Karon ang pangutana, unsa man day side effect ana? Lagi ko na taganiha. Safe siya o effective siya. Pero may mga side effect like any other tambal o bakuna. Karon ang pangutana. Sa tinuod lang. I-on ninyo inyong mga video. Gusto na ako makita inyong mga itsura. Sa tinuod lang. Kung dili pa ni siya COVID-19 vaccine, bisan unsang klaseng bakuna, kinsa sa inyo ang mahadlok og injection? Kinsa sa inyo ang mahadlok og injection? Bisag dili COVID-19 vaccine, kanang injection lang yun. Bitaw sa eskwelahan kay injectionan man ka. O, kontra sa HEPA, injection kontra sa chickenpox. Ang mga tao, mahadlok silang injection. Kaya ano? Kay sakit. Kay manggahi man nilang kamot. No?
Mauma na siya ang common nga mga side effect sa bakuna, sa injection. Muna nilang ginakahadlukan sa tinuod lang. No? Pero dili na mahadlok. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Lahat ng gamot at bakuna ay may posibleng side effect. Pwede kang makaramdam ng pananakit, pamumula, pangangati, pamamaga. Normal man na. O, balikan na to. Mga lolo, mga lola, mga nanay, ang inyong mga anak, kung dadto ninyo sa health center, bakunahan og measles. No? Kung sa ingon sa health worker, bantayan lang nimo na siya, ma'am, ha? Kaya pwede na siyang magkahilana. Kaya ano, common yun na siya ang side effect sa bakuna. So common lang na siya na mga side effect. O na siya mga side effect. Kung na ay side effect. Pero para sa kuha, wala may side effect. Itong ibakunahan ko. Ambot lang sa mga nabakunahan niya. Kay Kuya Dan, nabay side effect at nabakunahan ka? Oh. Ang uban, wala may Meron po. na gibati nga side Nag-hina na effect. konti. Ang uban, kung nasa sila yung side effect ng gibati, yan na lang. No? Sakit ng injection site, hilanaton, inom lang para sa temon. Sakit sa lawas, inom lang para sa temon. Malipong, kabalo ka, pinakadaghan ako diri sa ospital, kanang nalipong. Kaya ano, Pastor Dave, itaas ang blood pressure. Kaya ano, kay ikulbaan sa injection, handlock sa injection. No? Oh. Wala sila na nalipong tungkol sa content sa bakuna, kulbaan lang din sila. Una mga common side effect. Pero kung naman may feel nga mga ingana, okay? Na may mga standby diha. Kay di bang pauli on dayon. No? Maghulat pa ba mga 30 minutes to 1 hour para obserbahan. No? Kung naman may feel nga ingana, pwede mag-ingon sa health worker na kauban. Next slide. So, una, no? Based on Tatay budget nga 15,000. Then, ang Only responsible person sa ano igabot. 0.23% Nga sa committee ang usulay of sa mga leaders sa ato mga members. So, side effect. that would be my report today. Pagpakimute daw. Okay, next. Next slide. Ron, ano yung pangutana sa inyo ha? Isip mga Metodistang Kristohanon. Kinahanglan ba na ako magpapakuna? And this is ano ginayon ni BSC ganiha. And punta, maupod na yung atong message. Isip isa kasimbahan. Bakit kailangan magpabakuna kontra COVID-19? Isip isa ka Metodista, isip isa ka Kristohanon. Because the vaccine is not for you. I'm sorry to say. If the vaccine is only for you, then you are a selfish person. The vaccine is not only for you. As a Christian, magpabakuna ka, kay gusto nimo ipakita ang imong paghigugma sa imong isig katawo, isip isa ka Kristohanon. Dili siya para sa imuha, kundi para sa imong kauban. Isip isa ka Kristohanon, gusto nimong ipakita imong paghigugma sa ilaha. Kasi ito ay isang paraan upang maprotektahan hindi lang yung sarili mo, kundi yung mga tao, yung ibang tao na hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili. Para sa mga bata na dili pa pwede bakunahan. Para sa ubang mga tao na naay sakit na dili sila pwede mabakunahan. Sa mga naay cancer na nagpakimo. Muna siya ang ginatawag na herd immunity. Muna siya ang expression sa atong paghigugma sa atong isip katawo, isip mga Metodista, mga Kristohanon. Herd immunity. Tingnan daw ninyo ba? Herd immunity.
wala ka na daw. Herd immunity. Next slide. Kung saan man ang herd immunity? Ingano siya. Okay? Ang herd immunity, tanawa sa picture, diri sa inyong wala. No? Kaning color red nga tao, sa tunga. No? Na siya'y infection. Makalaton siya, no? Maka-infect siya, makalaton siya, kanang mga kauban niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanang katapat niya, 7 ka tao pwede niyang malatnan, ma-infect. Kanang mga na-infect niya, mahimong red. Ang ilang mga katapad na color blue, ma-infect po na sila. Pero, uning pero, kung ikaw isa ka metodistang Kristohano, nga imong huna-huna, dili lang para sa imong kaugalingon, kundi para sa imong isig katao, para sa kasama mo. Kung ikaw na bakunahan, diri sa pikas picture nato, ikaw mahimong color yellow, nga na kay bakuna. Kung color yellow na ka, bisag na kay katapad na color red, kanang infected. No? Kung na-infected diha, bisag tapad mo, kay tungod baskog ang imong immune system, dali lang mapatay sa imong lawas ang mga virus. So, dili mag-spread ang virus, kinapatay na sa imong lawas. Pag-ibot na lang sa imong patay na. Dili na makalaton. Dili na ka makalaton. So, ang imong katapad nga wala na bakunahan, kay bata pa siya o kung na siya masakit, no? Na imo siyang naprotektahan. Nakita ninyo? Ang inyong katapad nga wala pa nabakunahan kay tungod bawal sa iya, na protectionan siya o na nato ang pag-spread sa virus. That is called herd immunity. Mauna ang atong ginabuhat kung kita nabakunahan. Ginaprotektahan nato ang atong katapad. Tanaw na yung katapad, eh? Tanaw na yung katapad? Gusto niyo na protektahan yung katapad? Ihigugman ninyo na yung mga katapad. Ingon sa Philippians 2 verse 4, look at the interest of your neighbor. Look at the interest. Because that is showing your love to your neighbor. Tanawan ninyo yung mga sikatawo. Dili lang inyong lawas. Kung saan ako, maproteksyonan ng akong katapad, akong kauban, akong asawa, akong kauban sa balay, akong pamilya, akong mga amigo. How can I protect them? You can protect them by getting the vaccine. That is your expression of love as a Christian, because that is what Jesus commanded. Love your neighbors. So it is a Christian thing to have a vaccine because you are loving your neighbors. Getting vaccinated is an act of loving your neighbors. Next slide. Next pangutana, makakabuti bang bakuna? Makaayo ba na siya? Well, like any other medicine, na ay mga risk-benefit. Na ay maayo na ay mga side effect. Pero always nato tanawon, unsa man ang mas matimbang, sa may mas maayo. Next slide. Sa isa ka research na nakita nila sa US, tanawon nimo, kung dili ka mabakunahan, mas dako ang risgo nga ikaw malatnan, ikaw makalaton, o ikaw nga naay ma-infect og COVID o ang imong malatnan, mas dako ang risgo nga kamo pwede mamatay sa COVID-19. Now, it's up to you. Why kung sanay, pero tanawa ang risgo nga inyong makuha kung wala kay bakuna. Unsa man pod ang benefit kung na kay bakuna? Well, ingon nato kaniya, ang bakuna safe, ang bakuna effective. At ang pinaka-importante, ang bakuna expression sa imong
pagpangga, sa imong pagmahal, sa imong kauban, no? So that you are preventing transmission to others. At kung ikaw magkaroon ka man, malatnan man ka og COVID, no? Mas less ang risgo nimo nga magka-severe o mamatay sa COVID kaysa sa wala kay bakuna. Okay? Klaro? Ang naay bakuna o ang walay bakuna, mas taas ang risgo nga mag-severe o mas mamatay ka sa COVID kung wala kay bakuna kaysa sa na kay bakuna. Next slide. Now, ingon nato, no? Ang pinaka-benefit kung ikaw mabakunahan is that you are protecting your loved ones. Ingon nato sa Philippians again, let each of you look out not only for his own interest but for the interest of others. Next slide. Karon pa ko tana, Dok, kinsa may pwede mabakunahan? Tanan pwede mabakunahan. Pero kay gamay pa lang ang available nga bakuna, i-prioritize sa nato, no? Unahon lang sa nato katong pinakataas og risko nga ma-infect. Kinsa man to? Katong na dito sa frontline, katong mga pirmi nagatubang sa mga masakit. Unang A1, A group, no? Mga frontliners. Kita sunod, A2, katong mga senior citizen, no? Na kung malaktan man sila, naku, taas ang ilang risgo nga mag-severe o pwede nila ikamatay. So sila itong sunod. Ikatulo, kinsa man, A3, katong mga naay mga sakit, no? Sama sa asthma, high blood, diabetes, kang mga masakiton. Kaya kung malaktan sila, agoy, naku ang risgo. Agoy, nawala si Kuya Dan. So, kinsa man ang sunod? Ang sunod na to is ang mga A4. Ang under sa A4 kay mga non-medical frontline personnels nga importante. Okay? Under sa A4, pangutana ako, kinsa may under sa A4 pasto? Ang under sa A4 kanang mga nasa transportation, kanang mga nasa gobyerno, kanang mga vendors nato, kanang mga government workers. O another important A4 is ang atong mga pastor, mga church workers, mga Japonesa sa mga simbahan. So apil na sila sa mga essential persons sa A4 nga kinahanglan mabakunahan, unang mabakunahan, uman sa atong mga frontliners, senior, masakiton, o mga essential persons. Unang A4. So, kamo mga pastor, apil na mo diha. Kung kamo nang next in line, pagpalista na mo. Okay? Una ang atong A4. Ang A5, ang next, mga indigent. Next is tanan na dayon. Next. Next slide. So, apil sa A4 ha, mga pastor. Next slide. As Doc, burnout po lang ka Kuya Dan po. Okay. So, kung sa may gahandalan eh. Si Kuya Dan po, yung ako pero hindi ako. Balik ako. Okay. Next slide. Ako na lang. Ako na lang mag-share. Okay, so apel ang mga pastor, no? So, kamong mga nasa Visayas o Mindanao, kung ni karon ang atong status. So very high risk ta, so very important nga mabakunahan ta. Aside sa mga A4, how about ang mga buntis? Pati mga buntis, pwede mabakunahan. How about ka ng mga nagapasuso sa ilang mga anak, bagong panganak? Pati sila pwede mabakunahan, no? Mas mayo gani kay kanang makuha nilang antibodies, pwede nila i-transfer sa ilang baby para ilang baby na antibodies. So okay lang, no?
Pastor Jessa, ang mga buntis, apil nga na bakunahan. Explain na sa inyo pag-abot nyo dito sa testing center. So kani ang atong status starting September 1 to September 7. Kamong mga nasa Iloilo, Cebu, Lapu-Lapu, Cagayan de Oro, MACQ mo. So, okay, medyo daghan pang kaso. So, we must protect ourselves, especially sa atong mga pastors, na padayon, na nag-alagad, no? Exposed na sila, kanagato sila sa community. Because that is part of their essential work. So, we must protect them also. So, make sure that you get vaccinated. Atong mga nasa Zamboanga, Negros, Davao, Misor, Cebu Province, Bacolod, Antique, Naga, Butuan, part po sa GCQ with heightened restrictions. Kami dire sa Santiago, Isabela, medyo nag-aubos na, pero GCQ gihapon. So we must protect ourselves and other people by getting the vaccine. Yan, pakutana. Pastor, asa ang magpabakuna? Well, karon ang ibuhat sa atong gobyerno, nakik-partner na ta sa mga private sectors. Unta gani, no? If you can organize, like diri sa Manila, no? Ang mga simbahan, nag-volunteer sila nga pwedeng vaccination site, aside sa mga schools, sa mga malls, sa mga sinihan, pwede dito magpagbakuna. Pero, ang kasagaran mga LGU, nagaparehistro sa bago magpapakuna. So, pakutanon ninyo ang inyong barangay, inyong BHW, kung na-schedule o bakuna, kung nadawat na sa inyong LGU ang inyong allocation sa bakuna para makapagpalista mo. Kanya adto po dito sa inyong scheduled time, kasagaran Monday to Wednesday. Para dili magtapang mga tao dahil schedule. Para mas mapugan po nato nga mag-spread. Schedule kita ito. Dira sa Cebu, kung daghan na diha, open mo na ito sa ubang nga syudad, sa Ulango, ata, pwede no. Schedule mo dito. Dira sa Aklan, sa Kalibo, o sa Iloilo. No? Nag-partner ng Iloilo sa SM. Pwede na dito sila sa mga malls para dili ko init kaayo. Okay? Samtang nagahulat ka sa itong bakuna. So, bisan, mo na yung reminder, no? Bisan na bakunahan na ta, ayaw ng tao na to kalimtan, no? Dili ta magpataka lang gihapon, no? Dili ta magkampante. Kinahanglan gihapon na to, i-observe ang safety protocol. Wash your hands. Alcohol kung walay tubig o sabon, pero mas maayo gyapon ng tubig o sabon ha. Abo na sa mga simbahan nato, no? Kung naamoy alcohol diha sa gawas bago magsugod ang simba or kung sa baka lababo na sabon, hugas o kamot. Spray ang mga cellphone nato, no? Gamitan og tissue, sprayan, litio, especially kanang mga frequently or pirmi nga ginagunitan, no, sa mga cellphone, mga doorknob o mga computer, no, kanang pirmi ginagunitan sa lain-lain mga tao. Pirmi na siya limpyuhan, utangang alcohol. Wear a mask. Kung pares po diri sa kuha nga, ako lang isa diri sa akong kwarto, okay lang. Pero kung namoy kauban, bisag suod pa ninyo na sa inyong balay, bisag amigo pa ninyo na. Kung gikan na siya sa gawas, no? Ayaw mong kampiyansa, mag-mask gihapon. Okay? Social distancing gihapon, hands forward, hands sideward, no? Diba? Teacher Joy, Teacher Yen. Hands forward, hands sideward, social distancing. At least mga 2 ka metro, mas maayo-ayo. And avoid shaking hands. Okay, wala sa shaking hands. Kunya, kung nawan mo sa isa ka kwarto, try as much as possible dili mo magdugay nga mag-uban, no? Labon na kung close ang aircon, no? Dapat open window.
So, ibalik nato na di na tawag kausog aircon, open window, electric fan, no? Sa gawas na lang ta, na fellowship, and avoid contact time for 15 minutes as much as possible. And always remember, if you have the opportunity, like our dear Bishop Juan and our DSS, no, and our other church leaders, the Bishop Leo, Bishop Seri, and atong mga pastor na nabakunahan na, magpabakuna po ta. It is an act of our love to our neighbors and to our